Hello, kumusta po kayo? Welcome po sa programa Kaperahan sa SG. Isang talakayan ukol sa financial literacy para sa ating mga kababayang OFW sa Singapore. Ngayong araw na to, inibitahan natin ang isang financial planner. Kung di nyo na itatanong yung financial planner po, certified financial planner, ay merong mahigpit na requirement bago kayo mabigyan ng lisensya. So kailangan ng degree holder, may financial planning course, at saka nakapasa sa certified financial planning exam. So I believe meron pa yung levels, no? So introducing, isa po siyang veterano pagdating sa advice ng pagpaplano ng finances. 20 years na sa Singapore and 15 years in financial planning. Alex Ebreo. Alex? Thank you very much, kaibigang Robert, Leonardo. Yes, tama yung sinabi mo. Nagsiself tayo dito sa mga kababayan nating Pilipino dito sa bansang Singapore pagdating sa mga usapin tungkol sa uh, literacy sa pinansyal, pagtalakay sa mga kaukulang usapin sa mga pinagkukunan ng pinansyal at kung paano ito naitataguyod sa pang-araw-araw na gawain Oo, at sa right. sa kasalukuyan at sa susunod pang mga araw ng pagtahak natin sa buhay. Thank you, thank you. So, kasi una kong tanong sa iyo, base sa iyong karanasan, ano ba yung typical na OFW natin sa Singapore pagdating sa financial planning? Kung ika-categorize natin ang pagkakaroon ng financial planning, yung luho o di kaya yung paggastos, yung pagpapadala, um, kadalasan sa mga kababayan natin, majority ng kalimitan na kanilang ginagawa ay yung pagpapadala ng kanilang mga kinikita doon sa ating bansa, sa Pilipinas. At yung pagpaplano ay may mga tao at may mga segment din ng mga tao na meron ding natututo sa pagpa-financial planning. At ito yung mga pagkakaroon ng protection sa income. Pangalawa, ang pagkakaroon ng accumulation o yung pagpapalago. At ang pangatlo ay yung tinatawag natin na paghahanda sa susunod pang mga panahon. Ito yung pagkakaroon ng retirement planning. So may tatlong Mm. bahagdan na tinutukoy ang pagkakaroon ng maayos na financial planning. Base sa experience ko, kung lalagyan mo ng ibabahagi, lalagyan natin ng pagbabahagi, ang mga taong kalimitan ay nakakapagtuloy ng ganitong financial planning ay yung mga taong nagiging masinop sa Ah, kanilang paggastos. Kasi nakikita nila na kung magiging masyadong maluho, ang tinatawag nating maluho, minsan sa mga client o mga prospect kung nami-meet ay hindi minsan nakikipag-usap ang mga taong mahilig sa mga material na bagay at mga gamit mm, na laging minsan ay nakikita mo sa kanilang bahay, minsan makikita mo madaming halimbawa lang ito. Marami silang mga binibiling mga item katulad ng sa mga lalaki, ang daming isang hanggang kisame ang sapatos. Pero wala silang financial planning katulad ng pagbili ng insurance, ng accident plan, hospitalization plan, o di kaya life insurance. Minsan maliit lang ang halaga ng insurance na nakikita nila. So nagkakaroon ako ng challenges sa mga ganong tao at ang ah, kalimitan bumibili ay yung mga nakikinig at nagiging literate at masinop. Minsan ay maririnig mo na lang, makikita mo at pinapakita nila ang kanilang savings sa bangko ay talagang naandun at hindi nila nagagalaw at nabibili sa mga mm, bagay na minsan ay hindi naman kailangan. okay. Okay. Yeah, so going to that, so ano yung masasabi mong pangunahing pagkakamali o maling outlook ng ating mga kababayan sa SG o sa Singapore na dapat nating baguhin? May mga may mga kinakailangan na isaalang-alang sa usaping kapirahan sa income ng isang OFW dito kasi kailangang maintindihan nila ang pundasyon ng income ng financial planning. Kasi Mhm. may mga pagkakataon na minsan may mga eventual na pagkakataon na
mapipigilan. At ito ay kapag dumating, ay mayroong mga gastos na minsan nun mo lang malalaman na Right. dapat pala ay meron tayong paghanda. At yun ay saka lang sila magkakaroon ng kaalaman na ay dapat pala nagkakaroon sila ng pagsisisi na ito Mm. pala ay dapat ay napapaghandaan at pwede itong mapigilan kung Mm. malaking gastos man ito katulad ng biglaang aksidente o di kaya eventual na hindi inaasahan na magkaroon ng malalang karamdaman at o di kaya ay nagkaroon ng untimely death na hindi naman premature death na hindi naman inaasahan at nagkaroon sa isang pamilya kapag ito ay nangyari, nagiging devastated o nagiging malaking dagok ito sa mga kababayan natin at hindi ito napapaghandaan. So ang mistake at ang mga pagkakamali ay number one ay hindi nakikipag-usap ng Mm. maayos kapag pag particular sa financial planning sa mga advisor na mga lehitimong advisor at nakikinig sa mga seminar, pinapag-ibayo ang kanilang kaalaman sa pagpapalago ng kanilang income. Hindi lang pagpapalago kundi pagpoprotekta doon sa kanilang income kasi minsan nauuna yung pagpapalago, Oh. nakakalimutan yung pagpoprotekta. Katulad ng pagpoprotekta, protektahan ito sa kapahamakan katulad ng aksidente. Protektahan Mm. ito sa kapahamakan katulad ng pagkakaroon ng biglaang hospitalization, no? Na hospital, na admit. So minsan, merong company hospitalization pero hindi enough yun. Merong mga tao na sakalang natututo kapag nandun na. So yung mga kaalamang yon at Mm. pakikipagtalakayan, doon nagkakaroon ng gap. So Mm. kailangan mapunan yon ng ating mga OFW. Right. Kung Tama hindi ka no, man, nabanggit mo yung sabi mo, kasi minsan ang nasa isip lang natin pag sinabing financial planning or saving or budgeting, ang nasa isip lang natin yung saving na nagtatabi lang, no? Pero may nabanggit oo, kang word na protektahan. So baka hindi yes, malinaw sa mga kababayan natin kung ano ibig sabihin ng protektahan. So tama. pwede mong elaborate yun further? Okay. Elaborate ko yung pagprotekta. Kasi Mm. ang pagprotekta kasi minsan may mga event lalo na yung aksidente. Ang aksidente Mm. kasi pwedeng minor or major. Right. So pagka sinabing minor, maliit lang yung gastos, yung mga injury na katulad ng nadulas ng natapilok, naglalaro ng basketball, nasiko, naglalakad lang, nagja-jogging lang pero nadulas. So, o di kaya nasa trabaho, o di kaya naglalaro lang ng Mobile Legend yung sa mga kabataan ngayon. Naitaktak niya yung kanyang mouse pero na broken yung kanyang daliri. Pero gumastos siya ng of course, sometimes gumagastos ng malaking amount o di kaya nakukonfine. So may mga dapat kang gawing financial protection para hindi ito makukuha sa iyong income o di kaya sa savings mo. Pwede mo itong ma-reimburse bukod dun sa iyong company, mayroon ka din personal na pwedeng bilhin na mga Mm. plano na ito ay hindi naman kailangang napakalaking halaga at minsan nagugulat sila na yung binayad nila ay parang sobra kaysa sa dun sa kanilang nakuha na claim. At Mm. Mm. doon, nagkaroon sila ng literacy na halimbawa, meron kang, for example, may isang plano na tig-20 lang. Pero pwede kang makakuha ng 2,000 na kaukulang reimbursement. Pag nakuha mo yun, pagka sa iyong bank account mo kukuhanin yung 2,000 kaagad-agad, Mm. danyos yun. Kung sambawa sa Oo. credit card mo pa yung kukuhanin. Oo. So, hindi nagkakaroon sila ng, meron palang ganito, ba't ngayon ko lang nalaman, 10 years na ako Oo. nagtatrabaho dito, Kasi ang hindi iniisip lang ng ako mga tao na-aksidente. usually, Alex, ang iniisip ng mga tao usually ay ah, mag-iipon ako, bawas Gastos. pa yan sa gastos Bawas pa pa yan. yan, oo. Bawas pa yan dun sa pwede kong gamitin sa kung saan, di ba? Kung Pero saan hindi man, natin alam oo. na Oo. napakaliit lang pala nun na pwede Porsyento mong yun, oo. ipunin, malaking tulong. Kumbaga, pag Malaki, dumating na yung oo. hindi mo Pag-protection yun. ine-expect. Pag-protection. Ang tawag doon, protection. Kasi pwedeng Mm. hindi, pwedeng mangyari, pwedeng hindi, pero hindi mo alam at hindi mo inaasahan kung Mm. dadating ito o hindi. So, kailangan mo lagyan ng protection. Ang tawag doon, income protection. Saan? Sa event ng aksidente, number one. Pangalawa, sa event ng
pwedeng ma-hospital, ma-admit sa hospital. Kasi ang ma-admit sa hospital, dalawa yan eh. Pwedeng malala yung pagka-aksidente kasi may operahin, o di kaya dahil sa sakit, internal. Mhm. Yan ang hospitalization na pagpaplano. Kailangan merong planong ganyan. At pangatlo, yung tinatawag na mga pangmatagalang gamutan o tinatawag na critical illness naman. So, isang aspeto yung pagpoprotekta sa ating income. At yung total and permanent disability at saka yung untimely death, premature death. Okay. Yun lang. Pero napakarami niyan. 5 lang Sige, yun, pero ganito. minsan, oo. Ah, Pero ganito hindi ang ko gawin natin. oo. Siguro ang gawin natin ganito. Kasi kung halimbawa, ilagay mo ako dun sa posisyon na wala akong alam diyan, na Yes, wala oo. akong anything. So, ang ginagawa ko lang ngayon, halimbawa, yung typical nating OFW, maaaring nagpapadala lang siya ng pera sa Pilipinas at Tama? saka nagsisave siya ng kaunti, pero wala siyang mga ganitong mga protection. So, Protection. Oo. saan siya pwedeng magsimula? At pwede niyang, kasi minsan nanghihinayang pa sabihin, ay insurance yan. Hindi naman Yan, kailangan ng oo. insurance eh, di ba? Natatakot, So, nagkakaroon ng stigma. oo, pero saan tayo pwedeng magsimula dito? Kasi yung first things first, dahil ngayon Okay, wala akong anything. Wala tama. akong, ang savings meron ako. Saan ako pwedeng Okay, magsimula? okay. Anong una kong Pwede. unang pwedeng gawin? Yan. Maganda yung nabanggit mo, kaibigang Leonard, Robert. Kasi ang kauna-unahan na magsimula ang isang tao, o kahit na sino man, o bata man yan, o nasa tamang gulang, kailangan magkaroon siya ng tinatawag na emergency fund. Hmm. Yan. Ang Okay. emergency fund, ang pinag-uusapan dyan ay yung tao na may income. For example, pwede rin sa bata kasi parang meron siyang savings. Pero sa taong may tamang gulang at may trabaho at may income, kinakailangan niya mag-create siya ng isang financial safety net. Ang tawag dyan ay emergency fund. Yan yang nagkakaroon ka ng mga ah, biglang magkakaroon ka na dapat magkaroon ka ng tamang purpose doon sa emergency fund mo eh. Kasi ang mga tao hindi nalalaman biglang masira yung iyong aircon. O di kaya magkaroon ka ng biglang bakit wala akong parang yung save ko eh, parang bigla na lang na may nagastos ako tapos naubos agad yung isang buwan na sweldo ko. Ano ba ito? Meron ba itong tamang proportion? Yan. Right. So, sa emergency fund, kailangan mo ma-establish, mayroon kang determined amount na ideal. At ang ideal na amount ito ay 3 times hanggang 6 times ng ating monthly income. So, So yun yung goal mo. yun yung number 1. Yun yung pinaka-goal. Yun yung pinaka-recommended goal. Kung ang iyong income, meron kang 2,000, so dapat meron kang 6,000 yan sa iyong bank account para emergency fund yon. Para saan yon? Para doon sa mga unavoidable circumstances na biglaan na lang na na gagastusin mo. So minsan may mga tao na wala ng emergency fund. So ang nakalagay doon sa kanyang structure ng kanyang bank account, spend. Yun ang malaking gastos. Lahat gastos yon. Zero emergency fund. Wala pa akong sinasabing savings. Right. Oo, Emergency tama, fund pa lang. tama. So kasi emergency fund, pwede yung hospitalization, pwede ring nawalan ng trabaho, pwede ring Yes. biglang merong kailangan sa family. So minsan, Oo. bigla na lang, ay, ito lang yung savings ko, or minsan Yan, akala yun lang. mo Yan lang. meron kang Ang savings na emergency, tinatabi for education or lilinawin, anything else. lilinawin Hindi mo ko, ngayon lilinawin, magagastos mo rin yun. okay. Linawin ko lang, kaibigang Robert, yung emergency fund ay hindi siya plan. Hindi yun plan. Hindi yun pang pangbayad sa kapag na-aksidente, hindi yun pambayad kapag na-hospital, at hindi yun pambayad pag nagkaroon ng Iba sakit pa o yun. critical illness. Ang emergency fund ay isang bahagi lang, unang step, para magkaroon ka ng maluwag-luwag lang ang iyong mga pangangailangan na dapat ay i-segmentize mo ang iyong income na meron kang biglang mahuhugot. Iba pa yung Teka. tinatawag na, Pero saang sitwasyon yan? Kasi kung emergency fund yan, what do you mean? Kailan niya okay, kailangan yung emergency fund? okay. For example, sinabi ng iyong financial consultant, Sir, kailangan mo pong magkaroon ng cash doon sa iyong admittance. Hindi po
covered ng ano, yung deposit. Ah, ay akala ko ba may ano yan, makiklaim yan. Oo, kapag ka po kayo nagpasa ng ano, ng claim, saka pa lang po yan. Kailangan Okay. mo pa ng ano, ng paluwal. Number two, nagpapalinis ka, biglang nasira yung aircon. Right, right. Yan, isang halimbawa yan. O di kaya kailangan mong magbayad sa ano sa sa ambulance. Uy, Mm. covered yan sa ano sa accident plan, pero wait lang, papaluwal ka muna. So Tama, doon dapat tama. may sa emergency fund yun. Oo, Okay. yan. So sa May mga madaling ganun bigla salita, ang gastusin, oo, na hindi oo. nakaplano, pero later on, kung meron ka paglalagayan, pwede mo dumakuha. Pero yung mga hindi mo mapipigil at biglang Mm. kailangang may gastos, yun ang emergency fund. Okay, so sa madaling salita, para siyang liquidity, no? So meron kang extra Yes, fund just in case liquid. na, ay, hindi pala Biglang nag-work yung available. insurance. Ay, hindi pala nag-work yung insurance. Ay, hindi pala Tama, pwedeng gamitin agad ito. So meron kang tama, mahuhugot. tama ka. Yan ang Okay, emergency fund. okay, okay. Okay? Okay, so Okay. now, so ibig mo sabihin, dapat yun 3 times, no? 3 times your salary. Yes, So ibig three sabihin times nun, to kung six ako, times. magsisimula ako ng emergency fund, so ibig sabihin nun, kailangan pala simulan ko ng mag-ipon ng kahit na maliit na amount para ma-achieve ko yung target na yun. Yes, Kasama tama na rin yon. dun yung ano, di ba? Yung mawala ng trabaho, for example. Tama yon. Kasi pag nawala ng trabaho, ibig sabihin, walang pumapasok yung income na monthly doon. Hmm, Ibig sabihin, habang naghahanap siya ng trabaho, yung mga gastusin na dapat ay hindi mapunan nung pagkawala nung dumadating. So right. dapat yun ang magpifill in. Kasi kung walang emergency fund, biglang bababa o mauubos yung Hmm, iyong sistema ng pananalapi. So hindi pwedeng maigayon o pwedeng mawalan. So madidisrupt yun kung halimbawa sa 3 buwan o 4 na buwan o pa 6 na buwan, wala pang income, wala pang napasok. Magiging mahirap ito sa ating mga kababayan correct, at correct. sa taong nawalan ng trabaho to replace that income. At dapat ito ay nare-replenish kahit halimbawa na wala ka, halimbawa may trabaho ka pa rin. Dapat pagkakuha noon, dapat nare-replenish uli yun. Okay. So ito, Yun. pinag-uusapan natin cash to, no? Yes, Yung cash emergency yan. fund. Okay. Cash yan. So, okay, given naman na okay, ito yung first step. So, magkakaroon tayo ng emergency fund. So, pagkatapos ng emergency fund, ano na yung susunod na pwede nating ipunin o probably kahit na sabihin na nating i-allot din, ano? Kasi Yan. sabihin ko, a-allot ako ng certain amount of money, let's say Yan. $100 para sa emergency Yan. fund. Paano Oo. naman yung long-term planning? Halimbawa, gusto kong mag-save just in Yan. case, I mean, let's say, isa sa mga, yung naririnig natin mga pension plan o kaya Okay. educational na para sa mga Okay. anak, para sa mga Tama. anak. Long term. So let's say in 10 years time, kailangan ko ng ganitong amount of money. So gusto ko naman mapag-ipunan yun at saka madisiplina ako para maipon yun. Ano naman yung option ko doon? Okay. So, bago yon, bago naman pumunta tayo doon sa usaping ganon, Hmm. so, kailangan natin muna na magkaroon tayo ng tinatawag na budgeting tips. Hmm. Kasi, hindi mo naman maiilagay yung susunod. Halimbawa, ang emergency fund mo, okay na. Tapos Hmm. natakbo na. Parang wala namang nangyayari. Okay naman ang buhay. Wala namang eventual na pwede pagkagastusan. At ang iyong income ay tumataas o nagkakaroon ka ng pagtitipid at ang iyong parang mayroon ka nagkakaroon ka ng rules. Yan. Hmm. Napasok ka na doon sa rules na teka muna, hindi mo man wala man nagturo sa iyo pero parang pumapasok ka na doon sa rules na ito yung pinakatamang rules. At minsan, na-realize ng mga kababayan natin, ay oo, gumaganda na yung gumaganda na yung financial planning ko. Ito pala ang tama at diyan na ako na pumapasok. Diyan sa budgeting rules. Okay? Meron tayong tinatawag, kaibigan Robert, na budgeting rule. Ito yung tinatawag na 50-30-20. Mhm. Ano naman ito? 50. Ibig sabihin, ang ating income, ang 50% noon, 50% Hmm. ay yung mga pangangailangan na pumapasok sa mga gastusin ng expenses, yung needs talaga natin. Mhm. 50% ng lahat ng mga needs natin. Like for example, electricity, food, Yes. damit, yan, tubig, kuryente, lahat ng mga kailangan, yung pang-physiological nating Ah, pangangailangan, pasok dyan sa 50%.
Aha. Yan. Yung Sorry, maglaro ng, so yung 50, 30, 20, 50, yes, 30, rule yan, 20 ng rule ng rule of, income, so yun yung ng budget. budget. So sa Budget. madaling salita, kung ang income ko 5,000, Yes, 50% 50% ng nun 5,000, 2,500. expenses. Oo, dapat hanggang 2,500 lang ang iyong expenses. Ng Okay, okay. needs. Oo, ng needs. Okay. Correct, Yung sa correct. pagkain, dapat pagka kumakain ka na ng mga lagi ka sa restaurant at more than 60%, 70% na ang needs yun kasi eh. Di ba parang, kasama sa needs ko yan eh. Yung Oo, kumain. Pero tama. ang pagkain mo naman, hello. Sa mga ano ka, sa mga Japanese restaurant ka, needs yan. Hindi na, luxury na yun. Okay. So dapat Tama, tama. yung mga basic na pagkain lang. Kasi pwedeng sabihin mo, needs ko kasi mag-drive eh. Kasi needs ko yun eh. Hindi needs yung luxury yun. Yun. So pwedeng may mali dun sa rule or sa budget ng ginagawa niya. So dapat papasok yun sa basic needs. Yan. So 50% noon. So sa madaling salita, kasi kung 50 is basic, so ibig sabihin nun, kung hindi kakasya dun yung needs ko sa basic, halimbawa biglang gusto kong bumili na ng kotse kasi needs na yan sa akin eh, biglang ganun eh, di ba? Okay? Pero Okay. pasok pa ba yun sa 50? Kasi kung hindi siya pasok sa 50, therefore hindi siya pwede. Parang ganun, di ba? Hindi pwede yun. Hindi pwede. Hindi justifiable na may kotse ka kasi pwede ka namang mag-MRT, mag-bus, very Ah, convenient na para sa'yo. pero kung pasok Parang sa 50, pwede. Oo, basta pasok sa 50. Oo. Okay, okay, okay. So ano naman Okay, yung 30 and next. 20? Ano naman yung 30? Yung Hmm. 30 naman, papasok naman yan yung luho. Yan. Mhm. Luho, wants. Ano Okay. ba yung mga luho? Holiday. Yan. Membership sa gym. Hmm. Yan. Nagpapasalon. Nagpapakulay ng buhok. Yan, mga luho. May mga branded na damit. Yan. Luho yan. Ano naman yung 20? Hmm. Yun. So may mga tao dito sa Singapore, lagi kong china-challenge yan sa tanong na 20. At laging nagugulantang sila sa tanong ko na kahit mga local, hindi nila na masagot, yung mga foreigner, mga OFW, hindi rin masagot. Di ba mayroong mga tinatawag na foreigner, PR, Singaporean. So yung mga PR Singaporean, may mga nag-a-apply, tapos malalaman nila, bakit may kinaltas na tinatawag nilang CPF? Yun. At 20% yun. Hindi tinanong yung mga nag-apply, bakit po 20 ang kukuhanin dito? Pumayag na lang sila. Hindi nila alam. Pumayag na lang sila. Hindi, ang alam ko, basta kukuhanin 20 eh. Yun, 20%. Yun. So, pagka nagkaroon ng ganung tanong, sabi ko, tanungin ka, ikaw ba, OFW ka, foreigner ka, pag sinabi ko ba sa'yo na mag-save ka ng 20%, maniniwala ka sa akin? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Okay, gano'n yun. Kasi rules yan. Rule of thumb ang tawag dyan. Pag nagtanong ka sa doktor o ang doktor, sinabihan ka, ang tamang pagtulog, oras, ay ilang oras? 8 hours. 8 hours. Nakatulog ka ba ng 8 hours? Hindi. Pwedeng oo. Nga lang, yung 8 hours, ni-recommended yun. So, recommendation, rules yun. Ngayon, at that good rules, pwede kang maging maayos ang iyong pangatawan, ang iyong physiological, ang iyong physical, pero sa financial, pag sinabi sa'yo, mag-save ka ng 20%. O bakit? Rule of thumb. Yun ang tama na angkop na bahagi na makakapagpundar ka sa iyong mga pangangailangan at papasok yun dun sa rule of budgeting na 50-30-20. Na 20% ng iyong income ay para ito sa mga goals in life. Doon ngayon papasok yung sinasabi ko kanina na pwede mong maipasok ang proteksyon. Okay, Yan, maraming salamat, Robert. Alex. Thank you for Walang anuman. accommodating our invite. Siguro sa susunod ulit, mayroon pa tayong pagkakataon. Baka Sure. mapag-usapan pa natin yung ibang Unlakan ko yan investments. ng iyong paanyayang yan. Alright, sige. Maraming salamat, Alex. Maraming Thank you salamat. very much. Magandang araw.